Kasi po, ako ganito eh, ano akong tao, napaka-practical ko eh. Di ba? Napaka-practical ko. Okay. Sinong gusto nyong ano, sino yung sinasabi nyo na nandaya? Si Kiko tsaka si, ano, si Bam Aquino? Kasi number 2 tsaka number 5? Oh, mahirap patunayan yun. Palimbawa, napatunayan na nandaya sila. Sino yung papasok? Alyansa yung dalawang magkasunod eh. Alam niyo, tignan niyo rin po yung mga, ano, di ba? Hindi naman po yung mga kandidato natin yung susunod eh. Sino ba yung kasunod? Si Bong Revilla? Sino pa ba kasunod? Si Abby Binay? Ngayon, kung may overvote po, kinakailangan magpaliwanag ng si Bitag. O, kinakailangan po magpaliwanag ng COMELEC. Problema po nila yan. Pero hindi po pwede na merong nakita na dayaan tapos sasabihin nyo na bakit ka nagdidiwang badong? Hindi ka ba Duterte? Duterte nga ako, kaya nga ako nagdidiwang. Labanan po yan. Laban. Kada labanan na ipapanalo mo, di ba? Meron tayong digmaan eh. Di ba? War, battles. May mga battles po tayong pinapanalo. Ang hirap po kalaban ng mga to kasi kaya nilang gawin ang lahat. Kaya nga nilang ipakulong yung ano eh. Kaya nga nilang ipakulong yung mga Duterte. Kaya nga nilang kasuhan si BP Sara. Kaya nga nilang kasuhan lahat ng mga vlogger na sikat. Mahirap po talaga kalaban to. Kaya po yung mga naipapanalo po natin, no? Yung mga konting panalo po natin, magdiwang naman tayo. O, fake news na naman ako. Lahat kayo, fake news ako. Hindi po ako nagbabalita. Wala akong panahon ngayon na makapagtalo sa inyo. Kung fake news, labas lang. Wala akong pakialam. Ayaw nyo sa akin, bakit kayo nagtsatsaga? Yung boto nyo kasi, eto kasi yung kinukonsider nyo. Yung boto ninyo, kinukonsider nyo na eto dapat yung lumabas kasi binoto ko to eh. Di ba? Kaya nga papakita ko sa inyo, eto sa totoo lang. Lahat ng mga naiimpluwensyahan, dito na naman tayo, no? Para lang po magkaroon para magkaroon din po kayo ng ibang pananaw. Ang tunay po, na boto ng mga Duterte, yung boto ni Bongo, tsaka ni Bato. Yan talaga ang tunay na Duterte votes. No? Automatic ba na lahat ng bumoto kay Bato at automatic ba lahat ba ng bumoto kay Bongo at saka kay Bato bumoto sa lahat ng Duterte? Hindi po. Yan nga yung lumabas sa kaya nga po buhat pa po na nagsimula ito, no? Sinasabi ko po, buhat po nang magpasimula to, yun po yung kinakampanya natin. Mananalo tayo lahat kung mananalo tayong lahat kung ang boboto kay Bongo at saka kay Senator Bato, iboboto din yung Duterte. Panalo lahat yan. Hindi nga ganun na naganap eh. Bakit hindi ganun na naganap? Sino lang ba yung nagsasabi ng ganun ang gawin? Real talk po, mga Duterte vloggers. Magtapatan po tayo, hindi po ganyan bumoto noon. Ngayon lang po may nanawagan ng straight vote. Dati po pag senatorial balls, ang sinasabi ng lahat ng tao, mamili kayo ng mga magagaling, mamili kayo ng mga mahusay, yan ang iboto. Ngayon lang po tayo nanawagan ng straight vote. Kaya po ang mga tao hindi po sanay sa straight vote. Yan po real talk po yan. Hindi po sanay ang mga tao sa straight vote.
Mamaya sasagutin kita, tapusin ko lang tong punto na to. Kailan lang po sino lang po yung nananawagan ng straight vote? Yung po bang media nananawagan ng straight vote Duterte? Wala namang ganun eh. Mga Duterte vloggers lang po. Sa inyong nanonood sa amin araw-araw, sa inyong nanonood sa amin, alam nyo na Duterte nang dapat iboto. Kaya sabi nyo nga, Duterte nang binoto namin ha. Imposible naman na nanguna si Bongo. Yan actually ang nakikita na, ako, tignan nyo, balikan nyo lahat ng mga videos ko. Mananalo tayo. Kung yung boboto kay Bongo, iboboto lahat ng Duterte. Di ba? Okay. Hindi nga ganun ang naganap eh. Kasi dahil nanonood kayo sa amin araw-araw, akala ninyo ang laki-laki na nararating namin. Kaya nga kulang na kulang talaga tayo. Kulang na kulang yung naaabot namin. O katulad niyan, 2,300 ang nanood sa akin. Ngayon, nanonood sa akin. Pag natapos po itong video na to, may manonood pa. Halimbawa, umabot ng 40,000 ang nanood sa akin. Ilan ang aabutin ng manonood kay Banat Bay? Palagay mo ng 80,000. Ilan ang nanonood kay Maharlika? 90,000. Halimbawa lang to ha. Oh. Pag sama-samahin mo yung mga Duterte vloggers, may million bang nanonood sa amin? Eh yung iba, nanood na sa akin, manonood pa kay Maharlika, manonood pa kay Banat Bay. Imaginin po ninyo yun. Ganun po yung kakulangan pa rin namin. Kahit malaki na yung naabot namin, marami po pa rin kaming mga Duterte supporters na hindi naabot. Kayo po, naniniwala ako kayo na nakikinig sa akin, nanood kayo ng Duterte, kayo po ay bumoto ng Duterte. Pero marami pong bumoto kay Bongo, hindi po nakapakinig sa amin. Hindi po nakapakinig kay Banat Bay, hindi po nakapakinig kang kanino. Sa dati pa rin po sila. Eto, boboto ko, Bongo, Bato, sino pa? Tito Soto na boto ko, Lacson, kasi yung mga kilala ko, ganun pa rin po. Kaya yung panawagan namin, straight natin yung boto. Hindi po nakakarating yung panawagan natin eh. Sa mas marami pa. Sa bagay matatanda tulad nyo, kung ano paniniwala, mahirap na mabago yan. Sorry for you, wrong party. Lacson, Soto at Lito Lapid. Utot mo dyan siya. Panay ganyan ba? Wala ba talagang tunay na ano? Anak ng pupaw. Wala ba talaga kayong tunay na tanong? Kantsawan lang po. Magtanong na po kayo. Si BP hindi kandidato pero sinisigaw ang pangalan, nag-endorso lang. Nanalo na. Lalo na kung tatakbo sa posisyon, tsak panalo. Wala pong problema kay BP. Talagang panalo po si BP. Maligtasan niya lang kako to eh. Ngayon, malamang sa hindi, makaligtas na si BP Sara. Masaya na po tayo. Ako, kaya nga ako masaya eh. Kasi nakaligtas si BP Sara sa impeachment. Sigurado po ako dyan. Ano sa tingin mo mangyayari sa impeach? Ma-acquit po si BP Sara. Acquitted. So, hindi po siya matatanggal sa pagiging Vice President. Numbers game sa Senador. Dapat kasi dalawang party lang ang tatakbo sa eleksyon. Diyan makikita ko. Wala po tayo sa ganun eh. Mga dapat, hindi po totoo. Hindi po realidad dyan. Si Gwen baka mabaliw. Yun, bagsak winner si Pampam. Boss, last minute. Meron kanina nagtatanong, ngayon ka magtanong. Yung nagtatanong kanina, ngayon po kayo magtanong. Pwera na lang kung ang purpose nyo manggulo. Boss, last minute, kuno pala ni Aimee si Lito Banayo. Siya din yung nasa likod ng pagliligtas sa apelyidong Marcos. Okay na yan. Kung naniniwala kayo na si Lito Banayo nagpanalo, kaya Aimee Marcos at hindi si BP Sara, kanya-kanya paniniwala po yan. No? Okay lang po yun. Wala po akong problema doon sa paniniwala niya.
Paniniwala niyo po yan eh. Kung ang paniniwala ninyo, Lito Banayo, di good for Lito Banayo. Sana tumakbo na siya para mapatunayan niya na kaya niya manalo. Kasi si Lito Banayo din, kung hindi ako nagkakamali kay Yorme nung tumakbong presidente, talo din. Huwag po kayo masyado sampalataya sa mga tao na yan. No? Kasi kahit po sino yan, sino pa pinakamahusay yan, kung hindi po in-endorse ni BP Sara yan, wala po yan. Tatay Badong, ang sigurado ko lang, hindi sasabihin ni Shell Jokno na nagkaroon ng dayaan. Boss Bas Gudem, ask ko lang po, ano apelyido ni Donald? Duck ba? Boss Baz, kung totoo yung sinabi ni Asidre na mananalo kahit na bumoto may MP si BP Sara, bakit kailangan pang i-disqualify ni Martin yung mga kalaban niya? Wala siyang tiwala. Pero in fairness, boss, may improvement pa din tayo this election. Yung iba sa Duterte lumagpas ng 10 million votes. Not bad para sa unang beses na pagsubok. Ako hindi ako naniniwala ng improvement to eh. Nanalo po tayo. No? Balibalik ta rin nyo man, masamain nyo man yung nangyari sa atin, nanalo tayo. Kung ayaw nyo tanggapin na nanalo tayo, di magdusa po kayo. Yung, alimbawa, si Bongo lang nanalo, tapos number 1 siya, panalo pa rin tayo, kasi number 1 tayo. Kayo kasi pinipilit nyo na talo kayo. Ito kasi ang problema natin, no? Hindi kayo Duterte talaga. Hindi talaga kay Duterte team. Ang gusto nyo, meron kayong gustong ipanalo na senador. Nung natalo, feeling nyo talo tayo. Titignan nyo po ilan ang pumasok sa atin. 5. Ilan ang pumasok kay Bongbong? 5. Sino mas mataas ang boto? Yung pinakamataas na boto natin, yung boto ni... Isa lang naman yung pwedeng magsabing panalo eh. Kung real talk po, meron kayong kandidatong sinuportahan sa Duterte. Isa. Di ba? Nung natalo yun, feeling nyo talo na tayo. Huwag nyo kaming idamay. Kasi akong tinitignan ko pang kalahatan eh. In fact, ang paglahok ng eleksyon na to, talo na tayo eh. Sabi ko nga sacrifice yung kay Tatay Digong para manalo lang. May panalo lang natin si BP Sara. Tatay Batong baluktot utak ng ibang vlogger. Kasi nga may sinuportahan silang natalo. Tumaya sila doon sa natalo. Kaya ang buong akala nila talo yung buong Duterte. Panalo nga tayo. Sino ba may pinakamataas na boto? Si Bongo. Ilan ang pumasok sa atin? 5. Ilan ang pumasok sa alyansa? 5. Supposedly, 12-0 ang alyansa. Yung lineup nila, pan 12-0. Kaya nga sabi ni BBM nung una, hindi nga kayo makabuo ng 12. Ikalawa niya sinabi, mga magsusuka lang kayo. Yung tindi ng lineup na yun, matindi po yung lineup na yun. Halos lahat sila. Halos lahat sila ay dati ng senador. Sino lang po ang hindi senador doon sa lineup nila? Si Abby Binay. Sino pa? Si DILG naman yun. Tsaka grabe pong suporta ni Abalos.